Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po'y nagagalak na muling kahit may mga iba dito na hindi na namukhaan yung mukha ko noon kasi sa RIPT mga I think 2 times or 3 times ko na-press dito. So, kasama ko pa si Pastor Joel sa pag-aaral namin sa RIPT. At sa ngayon ay nasa Valencia po ako, no, Bukidnon. Kung noon po ninyo, doon po ko dinala ng Panginoon, no? Ang sending church po sa akin is yung Moonwalk, no, sa Paranaque. So doon po ang ministries, tulad sinabi ni Pastor Boy, na noon, nung nag-mission kami, so sa worship, siyempre, nasanay tayong marami, no? Sa first time namin doon sa Bukidnon, so pamilya lang kami, 2 anak ko, tapos si Mrs. No, 4 lang kami nag-worship noon, nung unang Sunday namin, no? So, salamat din sa Panginoon dahil kahit sa kalungkutan at medyo may discouragement din dahil yun nga, may mga contact na sa Bible studies pero hindi naman umaattend, no? Kahit mga relatives ng misis ko hindi umaattend. Ako, actually, taga Surigao City. Hindi po ko taga Bukidnon. Pero yung misis ko taga Bukidnon. Kaya, sorry po kasi medyo ano yung throat ko doon. Kaya lang, doon dinala kami ng Panginoon. At salamat din dahil sa awa ng Panginoon, sa katagalan, magpo 4 years na kami this February, Thanksgiving namin next week. So, may mga regular attenders na rin, no? May mga youth, mga bata, so sa awa ng Panginoon, so may mga dinagdag din na attenders namin doon ngayon, no? So salamat sa Panginoon dahil siya ang gumagawa sa ministry. At nagpapasalamat din kami, no, isa sa mga regular attender namin yung first time pa si Gus, kung kilala ninyo. No, siya talaga, pang-5 siya sa amin eh, no? Kaya lang, within 1 year, may dinagdag, 1, 2, ganon. Tapos umuwi si Os sa Leyte. Ayun, wala na. Nandun na sa Leyte. Si Os. So, salamat din dahil dinala din siya ng Panginoon doon. Talagang obserbaran niya kung paano mag-misyon. No? Medyo may katigasan talaga yung mga tao doon. Pero sa awa ng Panginoon ay may mga attenders na tayo. May mga regular na tayo doon. At hindi lang yun, no? Ang ginawa ng Panginoon doon sa Valencia. May yearly po tayong Pastors Conference, no? Doon. So, mga delegates natin, mga mostly fundamental pastors. So, yun ang ginagawa yearly. Silang Pastor Rolly at si Pastor Steve ang speaker doon sa Pastors Conference. Kung sakaling may mga relatives kayo doon sa Bukidnon, no, sa Valencia o kaya sa Malaybalay, o kaya sa Maramat, o pwede nating puntahan, bisitahin, no, kasi malapit lang yun, para din ma-share natin kung sakali, no, kung mayroon kayong mga relatives doon. Sige, yun lang po ang konting report para sa inyo, no? At tayo po'y magsisimula na, no? So, bago po natin talakayin, no, ang ating pag-aaralan ngayon, hindi mo tayo ng tulong sa Panginoon. Mag-pray po tayo. Salamat po, Panginoon, sa biyaya na binigay niyo sa amin, kalakasan, dahil minsan nanghihina yung katawan namin, pero yung eagerness na makinig kami sa salita ninyo, sana po hindi manghihina. Kahit medyo maginaw sa loob, sana po yung heart namin, yung puso namin, ay mainit na makikinig sa salita ninyo. Tulungan niyo po kami. Limited ang aming wisdom, understanding namin, pero sana po yung banal na espiritu ang kumikilos sa kaligtaan namin. Naway maintindihan namin, katulad kanina, sana maging maliwanag din ang inyong salita para sa lahat. Sa aming nandito, mga youth, mga kabataan, kami, lahat, Panginoon, makinabang sa salita ninyo. Kaya tulungan nyo kami sa pagkaintindi nito at naway ilayo nyo kami sa kamalian. Ito'y aming dalangin sa pangalan ng aming Isus. Amen.
Sino po sa inyo dito, no, na may kilalang magaling mag-reconcile kung sakaling may nag-aaway? No? Kung siguro may nakilala kayong magaling talagang magsalita, di ba? Parang humble. No, ito kunin natin kasi magaling to para maayos ang both party ng nag-aaway. So minsan may nakilala tayong ganung tao na magaling magsalita, yung mahinang magsalita para yung bawat isa ay talagang maayos yung loob nila, no? So siguro may kilala kayo ang ganon. Di ba kung mayroong mag-aaway, siguro pag naisip natin itong tao kunin natin kasi magaling to. Hindi ito magaling magalit. Di ba pag ganun sa reconciliation, no? Pag nakikita ninyo, nandun kayo actual, no? Kung kaya, ibase natin, kung kayo din, kung nandoon, siyempre, magaling din kayo magsalita, di madaling mawala yung galit sa bawat isa, no? Sa reconciliation. Pero, kung mayroon man kayong nakilala na magaling, no? Magaling magsalita, talagang mahina, no? Mahinhin. Mayroon din akong alam. Mayroon din akong alam na pinakamagaling sa lahat. No? Mayroon din ako noon. Siguro, alam nyo yon kung sino yon. Yun ang ipakilala ko sa iba dito kung hindi pa alam. No? Mayroon akong alam na pinakamagaling sa lahat. At hindi lang pinakamagaling, talagang ginawa niya. Okay? Buksan po natin, no, ang ating mga Bibles sa Colossians chapter 1. Colossians chapter 1, verses 20 to 22. Sige, basahin ko po. Verses 20 to 22. Colossians. Sabi ko dito, and through Him, to reconcile to Himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of His cross. And you, who once were alienated and hostile in mind, doing evil deeds, He has now reconciled in His body of flesh by His death, in order to present you holy and blameless and above reproach before Him. Actually, continue to pero dito lang muna tayo, no? So, ngayon, sinabi ko kanina na mayroon akong alam na pinakamagaling, no? Pinakamabuti sa lahat kung may nakilala kayo, no? Ito yun, no? Titingnan natin. May tatlong bagay tayo, no, na titingnan natin dito sa Colossians. Una, before reconciliation. Ano bang status natin? No? Ano ba yung katayuan natin before reconciliation? Pangalawa, the grounds of reconciliation. O sino bang gumagawa nito? No? Tayo ba o sino? Yun ang pangalawa. No? Pangatlo, the purpose of reconciliation. Ano bang layunin ng Diyos? Bakit tayo pinagkasundo? No? Ano bang layunin niya? Pangapat, yung application. Sumubra tayo, pero okay lang yun. No? Pangapat, application. So, number one, unang bagay na makikita natin dito, before reconciliation. So, titingnan po natin, ano ba yung katayuan ng isang tao, no? Na hindi pa na-reconciled sa Panginoon. Sabi kasi si Pablo, yung sinulat niyang liham, nasa kulungan niya ito eh. So hindi niya nakikita ang mga tao kung anong kondisyon doon. Kasi nasa kulungan niya eh. Kahit kaso lang, si Epaphras, isa sa mga converted, no? Doon, siya ang nagbigay ng balita para sa status or sa katayuan ng mga Kristiyano. But mostly, ang converted sa Colossians is mga Gentiles believer. Diba? Kaya nga sabi dito, na yung katayuan, sinabi ni Apostol Pablo, na yung katayuan pala natin ay
hindi maganda. Before yun, yung hindi ka pa naligtas, hindi ka pa nagkapagsundo sa Panginoon, yung katayuan mo sa Panginoon ay hindi maganda. Now, tingnan nga natin yung before reconciliation. Sabi dito, we are separated or alienated from God. O, yun ang liham ni Paul eh. Sabi niya doon sa mga Kristiyano, yung hindi ka pa yung kayo naligtas, ganun yung katayuan ninyo. No? You are separated or alienated. Gusto nyo ba tawagin kayong mga paniyaga? No? Gusto nyo ba na tawagin kayong outside from God's kingdom? Siguro sa mga wala pa kay Kristo, ito yung status ninyo eh. Ito yung nasa puso, no? Ito yung katayuan ng isang tao. Kahit maganda ka, kahit maganda yung katayuan mo, kung wala ka naman kay Kristo, ito yun. You are alienated. You are separated from God's kingdom. Kahit pugi ka pa, kahit milyonaryo ka pa, kahit marami ka pang sasakyan, pero kung ikaw wala kay Kristo, so ito yung katayuan ng isang tao. Kung gusto niyo ba yun, tawagin kayong panyaga kayo, no? Outside kayo sa Panginoon. So siguro sa tingin ko, ayaw niyo yun eh. No, sa mga tao, sa mga youth dito. So yun ang sinabi ni Apostol Pablo. Kahit hindi na nakikita yung mga tao doon, pero sa liham niya, pinakita niya kung ano ang katayuan nila noon. Na hindi pa sila nabilong sa kaharian ng Panginoon. Titingnan po natin yung Ephesians. Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4 verse 18. Tingnan po natin yung katayuan ng isang tao dito. Sabi dito, Ephesians chapter 4 verse 18. Actually, verse 17, mag-start tayo, no? Sabi dito, now this I say and testify in the Lord that you must no longer walk as the Gentiles do, in the futility of their minds. They are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them due to their hardness of heart. Tingnan nyo doon, ikatayuan ng isang tao before reconciliation. So, ganun tayo noon eh. Kaya sa atin, walang mayabang dito kung naligtas ka. Kung naligtas tayo, walang pride dito eh. Kasi kung titingnan natin, noon, ililitin din tayo. Ganun din tayo kung sakay si Pablo na address niya sa Colossians believers, din tayo din, hindi lang sa kanila to eh. Hanggang ngayon, applicable pa rin sa atin. Diba? So, yun ang katayuan ng isang tao, alienated or separated from God's kingdom. Ayaw natin no? So, titingnan pa natin kung ano pang sinasabi ni Apostol Pablo. Hindi lang alienated yung katayuan ng isang tao dito. Sabi pa dito, verse 20, sinabi dito sa Colossians chapter 1, verse 21, and you who once were alienated and hostile in mind, doing evil deeds. So, hindi lang alien or banyaga ang isang tao before reconciliation, kundi sa ibang translation, you are enemy of God. Kaaway tayo sa Panginoon. Kasi sa Tagalog, kaaway eh. Pero dito, style. So, hindi maganda ang katayuan sa isang tao before reconciliation. Kaaway. O sino bang mananalo natin dito kung aawayin natin ang Panginoon? O sino bang sa tingin ninyo, mananalo kayo kung patigasin lalo ang sa puso ninyo? So, sabi, kung mananalo ko sa Panginoon kasi mayaman ako eh. Hindi ganun po.
You are enemy. No? Sinabi dito, before reconciliation, kaaway po tayo. Kaaway, enemy. Ibig sabihin, hindi po kayo friend, hindi po tayo friend ng Panginoon. O, tingnan nyo ha, hindi lang tayo banyaga before reconciliation, kundi enemy pa, kaaway. Now, sa tingin nyo, sa isip ninyo, bakit naging kaaway tayo ng Panginoon? Diba? Bakit kaya? No? Hindi lang banyaga before reconciliation. Bakit din? Enemy, hostile in mind. Bakit kaya ganon? Bakit ganyan sinabi ni Paul na we are enemy of God? Alam niyo kung bakit? Dahil sa ating kasalanan. Hindi nga tayo si Adan at si Eva, pero namana din natin yung kasalanan na yun. Kaya, yung isip natin at yung damdamin natin totally depraved sa kasalanan. Kaya sinabi dito, hostile in mind. Kasi, apektado lahat eh. Nung nagkasala si Adan at si Eva, lahat na panunod natin, lahat ng parte ng katawan natin ay apektado sa kasalanan. Kaya yung isip natin, yung puso natin, yung damdamin natin, makasalanan. O walang puso dito na malilinis, na baka sa tingin ninyo, malilinis ang nasa puso ninyo dahil hindi kayo gumagawa ng kasalanan. Pero titingnan po natin yung sinabi ng Panginoon sa Psalm 51 verse 5 kay David. Hindi pa nga napanganak si David. Anong sabi? May kasalanan na. Hindi pa nga na umusbong yung kasalanan ni David eh. Pero sabi niya, nandun sa tiyan ng kanyang nanay, may kasalanan. So, ibig sabihin, no, walang sino man dito sa atin na malinis ang puso. No, baka sabihin ninyo, good boy ako. Sinunod ko lahat. Pero hindi ganun eh. Yung puso mo ngayon ay makasalanan. Kaya nasabi dito, enemy po tayo sa Panginoon. Siguro ayaw niyo maging kaaway ang Diyos. No? Kahit anong gawin ninyo o gawin natin, hindi po tayo mananalo sa Panginoon. Kasi unang-una, sinagbigay sa atin ng buhay eh. Di ba? Lahat-lahat ay nasa sa Panginoon yun eh. Lahat ng na-enjoy ninyo sa pamilya, ultimately, comes from the hand of God. Kaya walang rason, walang reason na pwede natin kalabanin ng Panginoon. Pero, mangyayari yun kung ang puso natin, yung nagdominar sa puso natin yung kasalanan. Kaya nga, sinabi ni Apostol Pablo, no, na yung before reconciliation, ganito yung katayuan natin eh. Yung isip natin hindi maganda. Yung gawa natin hindi maganda. Dahil sa kasalanan. Diba? Sa mga youth dito, pwede kayong ma-tempt sa porno. No? Iniisip natin na okay ito, walang nakakita eh. Alam niyo yung pornographic, no? So sa mga internet, so kaya nga yung puso na damdamin natin kailangan submit natin sa Panginoon. Kasi hindi pang ganda yun eh. Yun ang effect ng kasalanan natin. Lahat-lahat yun. Apektado sa kasalanan. Kaya yung pag-iisip ng isang tao ay hindi maganda sa harapan ng ating Panginoon. O yun ang katayuan natin ngayon. Noon, no? Before reconciliation. Now, paano po natin, no? Paano po natin maibalik ang magandang kaugnayan? Kasi naputol sa kasalanan eh. Diba si Adan sa si Eva? Maganda pang relasyon sa Panginoon. Dahil nga sa kasalanan, dahil sa disobedience ni Adan, ayaw magpasakop sa Panginoon, ay hindi nakinig sa sinabi ng Panginoon nga huwag mong kainin, tapos kumain, yung pinagbabawal ng Diyos, yun, naputol ang kaugnayan natin. Hanggang ngayon, no? Now, paano natin maibabalik ang magandang kaugnayan sa harap ng Panginoon?
Kaya ba natin ibalik yung magandang relasyon sa Panginoon? Kaya ba natin, sinabi kasi sa iba, kaya ko yan. Kaya ko yan. Sa akin lang, pwede. O, di ba? Paano? O, yun ang pangalawang points natin. O, pangalawa, the grounds of reconciliation. Hindi natin kaya. Tingnan nyo na sa Bible ninyo. Verse 22 sa Colossians, verse 22. He has now reconciled in His body of flesh by His death. O sinong gagawa? Tayo ba? O kaya ba natin gawin para madugtong natin muli yung relasyon ng Panginoon? No? Kaya ba natin gawin yun sa pamamagitan ng magandang buhay natin? Sa good works. Kasi sa iba, sinabi nila na maibalik yung magandang kaugnayan dahil may magandang gawa sila. By works, by good works. Yung iba naman, by faith. Pero anong sabi ng Panginoon? No, dito, ginamit si Apostol Pablo. No? He has now reconciled in His body of flesh by His death. So meaning to say, yung maibalik natin, yung relasyon, hindi tayo ang gagawa. Sino? Sinabi dito, by His body, by His death. Sino ang tinutukoy dito? Si Kristo. Hindi pala sa gawa natin, hindi sa kagalingan natin, o kaya hindi sa kabaitan natin, no? Na iniisip natin na pwedeng mabalik ang magandang relasyon natin sa Panginoon dahil mabait ka, o good boy tayo, no? Good girl tayo, o ano pa kayang nasa loob mo. Pero sabi dito, by His death. O hindi pala tayo, no? Hindi tayo kagawa noon. So, ibig sabihin na ang Panginoon, kita ninyo, no? Siya ang gumagawa ng paraan para mabalik yung magandang kaugnayan natin sa Panginoon. Biro mo ang Diyos, ang Panginoon, gumagawa ng paraan para lang mabalik yung magandang relasyon natin sa Panginoon. Dahil na naputol yun sa kasalanan, o siyang gumagawa. Siyang naghanap ng paraan. Ang paraan yun ay ginamit ang Diyos nagkatawang tao. O, yun tinawag na si Jesus. O, tingnan no? Siya ang gumagawa. Siya ang naghanap ng paraan para mabalik natin yung magandang relasyon sa Panginoon. He covers, no, all our sins kay Kristo. Yan ang hindi natin masabi sa sarili natin na ikaw idugtong muli sa Panginoon, no? Para makapag-pray tayo sa Father dahil kay Kristo. Kahit nga ganyan noon ang buhay natin, pero dahil kay Kristo, dahil sa kanyang kamatayan, muli binuhay ang magandang relasyon natin. Diba? Makapag-pray na tayo ng Father dahil kay Kristo. So, siguro mga youth, mga kaibigan natin dito, baka nainggit kayo, no? Ang ganun, may mga ganyan pala yung mga nasa Panginoon, no? Na kay Kristo. Yung grounds pala ng reconciliation ay hindi pala sa akin, no? Hindi pala galing sa akin. Galing pala kay Kristo. O, kita ninyo, mayroon pa kayong pagmamalaki sa sarili ninyo, no? Sa ating mga Kristiyano, mayroon pa tayong masabi na, Lord, talagang kung hindi pa ako magaling, wala, hindi talaga mo. Kung hindi pa ako magaling, hindi ako maliligtas ngayon.
sinabi dito, yung grounds ng reconciliation, yung kamatayan ni Kristo sa dugo ni Jesus. Yun ang nasa sentro eh. Hindi sa sarili natin. No? What a glorious He has done for us. Hindi natin mabayaran kahit ano. No? Kahit mayaman ka pa, kahit yung skill mo marami, hindi mo mabayaran yung ginawa ni Kristo. No? So mga kaibigan dito, kung nainggit kayo sa ginagawa ni Jesus, kailangan din kayo, no? Lumapit kay Kristo. Parang sinasabi na nainggit ako sa mga Kristiyano. So, hoping, no, mga youth, mga nasa mga tinders dito, no, ang ginagawa ni Jesus ay para muli makapag-pray tayo, muli madugtong ang magandang relasyon natin kay Kristo. No? Makita natin. Tingnan natin sa unang Pedro. Unang 1 Peter. Sa Bisaya, Pedro kasi. 1 Peter. 1 Peter. Pasensya na, medyo may Bisaya rin. 1 Peter chapter 1, verse 18 to 19. Tingnan niyo po, tingnan para makita natin, no? 1 Peter chapter 1, verses 18 to 19. Sinabi dito, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. O, tingnan nyo, no? O, hindi pala sa gawa natin. Kahit may gold, kahit may silver. Sinabi dito, verse 19, with the precious blood of Christ. Buti na lang, no? Nireconcile tayo ng Panginoong Jesus. Buti na lang, ina-offer niya ang kanyang sarili para sa atin. Para maibalik muli ang magandang relasyon natin sa Panginoon. Yun ang napaisip niyo ba na sa mga sandali, iniisip niyo ba na, Lord, malayo pala yung ugnayan ko sa inyo. Kahit nga marami nga akong pagkain sa bahay, pero sa tingin ko malayo yung kaugnayan ko sa inyo. Di ba, napaisip niyo ba yun na kahit masaya kayo, kahit may pamilya kayo, kahit nag-aaral kayo, o kaya sa mga youth dito, maganda ang grace ninyo, pero malayo naman ang kaugnayan ninyo sa Panginoon. Hindi balance yun. Diba? Mataba na kayo, pero yung spiritual naman, utol sa harapan ng Panginoon. Diba? So, sana makita natin yung grounds ng reconciliation na maibalik natin, hindi tayo ang gagawa, kundi si Kristo. Yun ang nasa pundasyon bilang isang Kristiyano. No? Now, dahil binalik tayo ni Kristo, no? Dahil nga dinugtong tayo muli sa kamatayan niya. Now, anong dapat makita sa mga believers? Kasi dinugtong tayo yung sinabi ni Paul sa mga Colossians, before reconciliation, yung mga nasa mga believers, ganun yung tatayuan ninyo mga makasalanan kayo. Tapos, ang ginawa, ni-offer ni Kristo yung sarili niya. Yung reconciliation, ginawa ni Jesus para lang mabalik yung magandang kaugnayan natin kay Kristo. Na hindi lang ganun. Hindi lang ganun. Hindi na nagtapos, mabuti na lang ginawa ni Kristo yun. Kung hindi, wala. Sa impyerno ako. Hindi lang ganun Hindi lang natatapos dyan yung ginawa ni Jesus. Ano pa kaya? No? Ano kayang dapat makita sa isang taong na kay Kristo? Ano kayang makikita niya sa ating buhay? So dapat, yun ang pangatlong
bagay na makikita natin, no? Hindi lang before reconciliation, hindi lang yung grounds of reconciliation, kundi ano ang layunin, the purpose. Kasi sinabi dito sa verse 21, no, sa ating teksto sa Colossians, sinabi dito, verse 22, He has now reconciled in His body of flesh by His death in order to present you holy and blameless and above reproach before Him. Kasi yung in order sa pag-aaral namin sa original na lingwahe, dalawa ang tama dun Pwedeng result, clause, pwede din purpose, clause. Pero dito, in order, meaning to say, layunin. Purpose clause, no? The purpose of reconciliation. Ano kayong layunin ng Panginoon? Nung tayo niligtas, tayo ni-reconcile sa pamamagitan ng kaniyang kamatayan, sa kaniyang dugo, no? So, ang purpose is, sa mga Kristiyano, mga believers, is to present holy in His sight. Hindi pala nagtapos dun na sinabi na, okay, believers ka na. Hindi pala ganun Kailangan para natin mamuhay ng banal. Ano ba ibig sabihin ng banal? Pag sinasabi, no? Banal ka ba? Oo. Ano ibig sabihin ng banal? Ang ibig sabihin ng holy, set apart from the system or the courses of the world. Hindi yung banal na nasa mentalidad ng Romano Katoliko, perfect, walang kasalanan. Hindi po tayo kasi nandito pa tayo So, ibig sabihin, ang mga believers, hindi lang nagtapos na niligtas tayo, dapat mamuhay tayo ng kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Hindi yung off and on sa paglilingkod sa Panginoon. No? Kung naisip mo na kayo'y na-reconcile na sa kamatayan ng Panginoon, dapat mamuhay tayo ng banal. Ano sabi ng Panginoon? Be holy because I am holy. Yun ang nagtawag sa atin is holy. So dapat lumakad tayo ng banal. Namuhay tayo na hindi nga perfect, but yung buhay natin, ino-offer natin sa Panginoon. Sana walang alitan dito, no? Sana walang taguluhan. Most of the churches na experience na nakilala ko, no, doon sa Valencia, halos silang sira Kasi doon sa loob nag-aaway. Hoping hindi gano'n, no? Dapat mamuhay tayo ng may kapalaran. Hindi lang nagtapos na na-reconcile tayo. Dapat pala, sa bilang isang Kristiyano, kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Hindi man perfect, pero dapat namuhay ka ng maayos. Diba? Pangalawa, no? Sa purpose, hindi lang yun, no? To present holy inside. Hindi lang yan. Kundi, sinabi pa dito, and blameless and above reproach before Him. Basahin nga sa Tagalog natin. Maganda sa Tagalog Basahin sa Tagalog Colossians 1:20. Sinabi dito, ito ay sa katawan ng kaniyang laman sa pamamagitan ng kaniyang kamatayan upang kayo ay maiharap na banal at walang kapintasan at walang maipaparatang sa kaniyang paningin. Huwag niyong isipin na halos lahat ng ginagawa niyo parang natatakot ako na magkamali kasi sabi dito, walang kapintasan, no? Walang makikitang mali sa sarili. Pero hindi mangyayari yun. Kahit Kristiyano na tayo, mayroon din yun.
Hindi mangyayari yun. Mangyayari lang yun kung tayo'y kasama na ni Kristo. Yun ang perfect. Hindi ka na pwedeng magkasala doon. Hanggang nandito tayo, no? Sito yung buhay natin na mamuhay tayo sa harapan ng Panginoon na maging maayos. No? Sana po makita natin na nireconcile tayo ng Panginoon at hindi nagtapos doon, dapat mamuhay tayo sa Kanya ng Kanya. Diba? Blameless, walang kapintasan, walang may paparatan, kahit ano, kundi makikita natin ang maganda. Diba? Now, hindi lang yun, no? Na dapat makita natin sa sarili natin, no? Dapat, no? Lahat na nandito, no? Lahat dapat makita natin na magkakaisa dahil nga tayo'y nireconcile sa dugo ni Kristo. So, anong dapat natin gawin, no? So, ano dapat natin gawin? Kung tayo'y nireconcile ng Panginoon, i-present natin yung katawan natin holy, blameless, above reproach. So, anong makikita at ano ang maibabahagi sa sarili natin bilang isang Kristiyano? So, yun ang conclusion natin, yung application natin. No? Ang application natin para sa mga believers, para sa mga kapatiran natin dito, dapat purihin natin ang Diyos. Bakit? Bakit natin purihin ang Diyos? No? Dahil sa Kanyang ginawa. Hindi natin kaya mag-reconcile sa sarili. Kung kaya naman sa ibang tao na mag-reconcile sa ibang tao rin, pero in terms sa spiritual, wala tayo. Kaya, mga kapatid, dapat purihin natin ang Diyos. Dapat, no? Hindi yung off and on sa paglilingkod sa ating Panginoon. We have no reason to doubt sa pagsiservisyo natin sa Panginoon. Walang rason na mag-doubt sa Panginoon sa paglilingkod sa Kanya Kasi niisip natin at nasa puso natin na bilang na Kristiyano na tayo dahil sa ginawa ni Kristo. Kaya, kahit anong mangyari, walang magduda sa Panginoon. Yun ang application natin, mga kapatid, no? O mga nasa Panginoon. So, dapat purihin natin. Mas lalo pa sanang lumago tayo sa paglilingkod sa Kanya. Mas lalo pa. Kasi nandito tayo niligtas tayo ng Panginoon. Bumalik yung relasyon natin sa Panginoon. So dapat, hindi lang yung purihin natin ang Panginoon, kundi mas lalong lumago ang paglilingkod natin sa Panginoon. Mas lalo, no? Hindi yung sa gana-gana lang Pwedeng mag-worship, pwedeng hindi. Ganoon. Nasa Panginoon na tayo. Kaya, remember hanggang bumalik si Kristo, mas lalong makita sa buhay natin na lumago tayo sa pagsiservisyo. Okay? Yan ang para sa ating mga kapatiran. Para naman sa mga kaibigan natin. Mga kaibigan, mahal namin kayo. Mga kaibigan dito, mga friends, especially sa mga youth dito, sana makita ninyo yung katayuan ninyo sa Panginoon. Huwag nyo isipin, bata pa kayo, malayo pa, hindi pa man ako namamatay malakas pa yung katawan ko, matalino nga ako saka na pupunta, saka na ako lalapit sa Panginoon na medyo marami ng sakit. Saka na kasi okay pa naman yung katawan ko Remember, mga youth, mga kapatid, mga kaibigan dito, no? Remember, kung nagpapatuloy kayo sa inyong kasalanan at kung wala kayo kay Kristo, isipin nyo, kaaway kayo ng Panginoon. Kahit anong sagana sa buhay ninyo, pero kung malayo kayo sa Panginoon,
Every minute, every time, you are the enemy of God. Gusto niyo yun? Kahit kumakain kayo ng masarap, pero kaaway kayo ng Panginoon. Take this para makita natin, para makita ninyo yung kahalagahan kung kayo'y nabilong sa Iglesia ng Panginoon. So huwag yung patagalin, huwag yung sayangin yung buhay ninyo. Binigyan pa kayo ng lakas ng Panginoon, kaya ibigay nyo na sa Panginoon. Binigyan kayo ng lakas. So ang dapat nyo gawin, mga kaibigan, mga youth dito, no? Dapat nyo gawin, lumapit kayo kay Kristo. Talikuran yung kasalanan. Walang kabuluhan yun eh. Talikuran yung kasalanan at magtiwala kayo kay Kristo. Huwag niyong isipin na matagal pa kayong pupunin sa Panginoon. Hindi ganun eh. Every time, every minute, poiti. Kasi hindi natin alam eh. No? So, okay. Makita niyo yung katayuan ninyo, yung pangangailangan ninyo kay Jesus. No, dapat makita ninyo at ma-evaluate ninyo kung ano ang katayuan ninyo ngayon. Makita niyo, need. Kailangan ko si Jesus. Kailangan ko si Kristo. At anong gawin ninyo? Dapat talikuran ang kasalanan. Huwag yun yung asahan pa. Huwag yun yung balikan. Dapat magtiwala kay Jesus. Yun yung take out ko sa inyo. Sa mga kaibigan natin dito. Magpreto. Salamat po Panginoon sa biyaya na pinagkaloob sa amin. Lord, malaya kaming nagsalita sa salita ninyo. Kaya hayaan po na magbukas tayo ng mga puso at mga puso, mga kaisipan dito, especially sa mga kaibigan po namin. Lord, sana makita nila yung pangangailangan nila na lumapit sila sa inyo, na may kadalakan at may pagtitiwala sa inyo. Sana po mangyari po yan. Sana po buksan ninyo ang kanilang isip at damdamin. Makita po nila na kailangan po kayo. Lord, hinihiling po namin. Hinihingi po namin ang basbas, ang kapangyarihan ninyo na magligtas po kayo at makita nila na kahit anong oras, kahit anong araw, sa lahat ng bagay, sa lahat ng ginagawa nila, kung wala sila sa inyo, sila ay kaaway ninyo. Lord, sana maramdaman nila yun at lumapit sa inyo at talikuran yung kasalanan. Sana po na may mga tao na idagdag nyo sa iglesia dito sa muli. Hinihiling po namin ang iyong awa, ang iyong gabay, na sana po hindi masayang yung mga salita na napakinggan nila. At Lord, sa mga kapatiran po namin, mas lalo pa sana lumago kami sa pagserbisyo sa inyo. Kahit minsan pagod yung katawan dahil sa mga sakit, pero naisip ng Panginoon na kayo po ang nag-reconcile sa amin. Dahil kay Kristo, kayo ang iniisip ng Panginoon. Na kahit sa anong oras, kahit sa anong pagod sa sarili namin, maglilingkod at maglilingkod po kami sa inyo. Lord, palaguin niyo pa ang mga kapatiran dito. At naway, gabayan niyo po sa lahat ng mga gagawin, sa lahat ng kanilang mga iniisip, mga plano sa church, hinihiling namin na kayo po ang magsama sa kanila. Pinataas namin at pinasasalamatan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.